Okay, so good day. So this is the part 3 of the video of RCD topic 1, working strength design. So again, this is Engineer Rex, and for today's problem, we're on the problem number 5, and we're going to solve this problem. So precast joist beam shown has the following properties. Fc prime is equal to 8 megapascal. Fs is 138 megapascal. So compute the following. So for the first one, cracking moment of the section. The second one is if the joists are reinforced with 4-25 millimeter diameters bar with centroid 530 millimeter from the bottom, determine the cracking moment. So if the joists are reinforced with 4-25 millimeter diameter bar with centroid 530 millimeter from the bottom, determine the safe weight of live load that could carry. Okay, so for this problem, ay given tayo ng beam. This is the cross section of the beam. No? So hindi na siya rectangular yung ating precast joist. So this is the cross section. So when we say joist, para rin siyang beam no? So yan yung mga ginagamit na term na pagkadating sa mga precast, and this is the cross section of the joist so this is now the load, no, yung ating structural. So kumbaga itong cross section ng joist na yan, dito yan makikita, no. So kumbaga ito yung kulay pula na nakita niyo, ganyan, no. Yan, no. Okay, so yan. Then meron niyang weight na dinadala. And so mamaya pa naman natin magagamit yan pagdating doon sa pangatlong tanong, no? So focus muna tayo dito sa unang tinatanong, itong structural nung ating beam, no? So naka-cantilever siya. So dun pa yan sa letter C natin magagamit. So for today, dito muna tayo mag-focus sa cracking moment of the section. So kung maalala natin, what is the formula? So solution tayo. So what is the formula for the cracking moment? So letter A is cracking moment. And that cracking moment is denoted by MCR. Okay. So for this cracking moment, i-recall natin yung formula based doon sa ating book, sa ating formula, no. So we have FR and okay, so FR is equal to MCR YT, Y sa tension, kaya sub T yan dahil sa tension, tapos over IG, I gross. Ibig sabihin, yung gross area ang ikino-consider natin dito sa cracking moment. Okay, so for this problem, i-analyze natin. Saan ba equal yung ating, ito yung tinatanong, yung MCR. And yung YT, we can solve that. And yung IG, pwede nating masolve yan. Yung YT, pwede nating masolve using Varignon's theorem. And yung IG naman ay pwede nating masolve by moment of inertia. How about yung ating FR? Kung matatandaan nyo, ang FR natin ay equal sa 0.62 lambda square root of FC prime. Okay. So, since hindi binigay kung anong type of concrete, assume natin na yung lambda natin ay equal sa
1.0. Pero kung maalala nyo, meron tayo, okay, so sa modular ratio pala yung sasabihin ko. So, for FR, what is the value of FR? So, 0.62 times 1 square root of FC prime. What is the value of FC prime? 8. Okay. So, what is now the value of FR? So, that is 1.75 megapascal. Okay. So, meron na tayong value ng FR. So, ang kulang na lang natin para ma-solve yung tracking moment is yung YT at saka yung inertia gross. Okay. So, for the value of YT, so, locate the centroid muna tayo. Okay, kung i-analyze nyo itong problem na to, pwede naman nating malaman na agad yung centroid niya by inspection. Kasi, so, for centroid, kailangan natin yung YT or yung Y-bar. Minsan nilalagay dyan is YT kasi para malaman kung saan ang tension. Okay? So, kung ito ba ay cantilever beam, saan nakalocate ang kanyang centroid? Saan nakalocate ang kanyang tension? Sa taas ba or sa baba? Okay, so kapag simply supported beam, ang bending ng ating moment ay positive moment, no? So, kasi pag mag-deflect siya, pa ganyan siya. So, ibig sabihin, yung beam natin ay tama tong drawing na to. Nasa baba yung tension, nasa taas yung compression. Pero kapag kaya naman po ay cantilever, pag ganyan siya, so ibig sabihin, ang nako-compress naman dito yung baba. So parang ang itsura naman nito ay ganyan, na. So pag cantilever beam, ang tension po natin ay nandoon sa taas ng beam, yung sa baba naman ay compression, na. Okay, so ganyan po. So since cantilever to, nasa ng tension natin at nasa ng compression. So ang ating compression ay nasa taas, no? Compression at the top, then tension at the bottom. Okay, baliktad yata. Compression at the bottom. So baliktad siya, no? Kaya dapat alam nyo yung ating itsura ng beam. Compression siya sa bottom, sa taas naman ay tension. So kung anong kalagahan yan, bakit kailangan nating malaman kung meron tayong tension or compression? Kasi pagka maglalagay tayo ng reinforcing bar ng tension, dito tayo sa taas maglalagay. At baka mamaya sabihin nyo, bakit baligtad? Bakit nasa taas yung tension bars? Wala doon sa baba. So dahil po yun dito sa structural po ng ating span, no? Sa structural ng ating joist, I mean. Okay? So, by inspection, we can solve for YT be equal to so, pwede nyong isolve yan by Barignon's theorem, yung area total Y bar is equal to summation ng AY, no? So that Y bar is equal to summation ng AY over area total. So, pero by inspection, pwede nating masabi na yung Y bar is kalahati ng height. Since siya naman po ay symmetrical. Okay. So kung sakali man na hindi nyo kabisado, hindi nyo maiisip na ganon, try natin no? So pwede naman na gagawin natin ay cross section nito.
Yan. Yan yung area 1 natin. Tapos yung area 2 is yung triangle. So, let's say ito yung ating area 1. Sige, dapat ma-indicate natin kasi yung value dyan ng mga areas, no? So, area 1 is equal to 250. So, ganito ang mangyayari. Dapat ma-drawing muna natin kung ano yung consider natin. So, number 1, area 1 ito. Tapos, ang area 2 yung nandun sa yung triangle na to. Pwede namang pagsamahin na to, no? Yan yung area 2. Tapos, area 3 is yung nandun sa baba na triangle. Since, pwede nyo pagsamahin yan pagka parehas lang naman yung centroid nya. Pero by inspection, kung 300, 150, 150, automatic, ang centroid niyan ay nasa 300 millimeters. So, kung papakita lang natin by Varignon's theorem, so, area 1, so, indicate nyo lahat ng areas, no? So, what are the areas na i-consider natin? Okay, so, for the area 1, is equal to, ano ba yung base ng area 1? Ito. 250 by, okay, lagyan ako ng space konti. 250 by 600. Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo, basta makita nyo symmetrical siya, pwede nang hindi nyo i-compute yung centroid by inspection. Kalahati kaagad yan ng height. Tapos yung area 2 naman natin is ano yung area ng triangle? 1/2 ng base. Ang base natin ay 75 times 150. Tapos multiply mo ba siya by 2? Bakit by 2? Kasi dalawa yung area natin. Unang area ito, tapos pangalawang area yan. Tapos ang area 3 natin, 1/2 ng base times height. 1/2 ng 75 times 150 times 2. So, same lang dun sa area 2, no? So, let us compute. 150,000. Tapos, 11,250. Ganun din to. Okay, so that the area total is the summation ng ating lahat ng area. So, ang area total natin, 150. 172,500 millimeters squared. So, applying this Varignon's theorem, so area total y bar, so area total y bar is equal to A1y1 plus A2y2 plus A3y3. Okay. So, kailangan mag-select tayo ng ating reference point. So, let's say ang reference ko, gamit ako ng brown color. Ang reference ko ay ito yung magiging x-axis ko at ito yung magiging y-axis ko. So, area total, applying this formula, area total is 172,500 y bar is equal to A1, which is 150,000. Yung y1 naman natin, ano yung centroid ng area 1 mula dito sa ating x-axis na reference? So, mag-travel ka hanggang dito sa centroid nya. Ilan yung distance nun? So, mula dyan, So, mag-travel ka mula dito sa axis natin papunta dyan sa centroid nya. So, that is 150 plus kalahati ng 300. So, that is 300, no?
Yun yung ating y1. Tapos yung ating namang y2, so plus 11,250. Tapos distance naman ng centroid hanggang dyan, ilan? So ang distance naman yan ay is it 1/3 or 2/3? So that is the 2/3 ng ating height. Ilan yung ating height? 150. Okay. Tapos plus yung sa area 3 naman, itong part na to. So 11,250 multiply by 2/3 naman ng ilan naman yung distance ng centroid niya hanggang dito. So that is ilan tong 300 plus 150? 450 na yan. 450. So mula dito kasi magta-travel ka pa ganyan. So 450 plus 1/3 ng 150. Okay. So applying the this is now the Barigno's theorem. So compute nyo lang yung mga nandito sa right side, then divide nyo by 172,500. So dapat ang masolve nating y bar dyan ay kagaya ng sinabi ko ay dapat siya ay magiging 300 millimeters. Okay. So sorry po, meron lang nakopya ko yung 2/3 dito sa taas, no. So ang distance ng y3 natin ay 450 plus 1/3 ng 150 lang. So wala na tong 11,250, kopyahin ko lang. So 11,250 multiply by 450 plus 1/3 na. So yan, no, nakita nyo 300 millimeters lang rin po yung y bar nya. So for the moment of inertia naman, to solve for the moment of inertia, apply lang natin yung moment of inertia. So inertia na tayo, ha. So centroid, y bar natin ito ay y top ng tension. Kung y ng compression naman yan, 300 millimeters lang rin, since siya naman po ay symmetrical. Sir, paano kung hindi siya symmetrical? So kaya to y sub t kasi yung tension yung kino-consider natin, tension side. So let's say itong yt natin ay 200, yung compression naman natin ay 500. So yung mag-govern na value doon ng yt is the tension side, which is 200. Okay. So for the moment of inertia, so for the moment of inertia, again, redraw lang natin yung so nalaman natin na yung centroid natin ay andito sa gitna, no? So for the moment of inertia, Ig or I gross is equal to summation ng I bar plus AD squared. Okay. So yung D natin dito ay D distance vertical. Kaya lagyan na lang natin ng D sub y kasi baka mapagkamalan siyang depth. D sub y, that is the height distance from the neutral axis hanggang doon sa centroid ng ating individual cross section. So redraw ko lang ng mabilis yung ating figure. Okay. So itong D, yung ating I is, alam naman na natin yung ating inertia kapag rectangular. So pagka siya naman ay triangle, yung I bar natin kapag centroidal ng ating rectangular ay BH cube over 12 pagka triangle. Then pagka triangle, rectangle, yes,
Pagka tayo naman ay triangle, BH cube over 36. So, saan ba yung first area natin? So, itong part na to, no? Yung buong malaki. So, ang nangyari ay itong malaki, tapos plus yung ating triangle, plus yung ating triangle dun sa baba. Okay? So, to compute for the moment of inertia, so IG is equal to BH cube over 12. So, what is BH cube over 12? So, 250 times, ilan yung height nito? 600 cube over 12. So, inertia nitong triangle yung kinukuha ko kasi ito ay 250. Tapos ito ay 600. So, BH cube over 12 plus yung area. What is area? Ang area niyan ay 250 times 600. Tapos yung din naman yan, that is the distance from the neutral axis hanggang doon sa centroid ng ating cross-section. So, ang cross-section natin ay itong rectangle na to. So, kumbaga, ang location ng ating centroid ay dito. Ang location rin ng ating ng centroid ng ating individual ay dyan din mismo. So, ibig sabihin, what is now the distance? So, 0 lang yan, no? So, 0 lang. 0 squared. So, magiging 0 lang yan, no? Okay. So, yan yung ating D1, D1Y. Tapos, yung ating naman plus, yung sa pangalawa naman, so, ito yung ating area 1, area 2, area 3. So, for the area 2, ano yung inertia ng ating triangle? BH cube over 36. So, what is B? Ano yung B ng ating triangle? So, that is 75 by 150 cube over 36. Tapos, plus area. What is the area ng pangalawa? Ito yun, area 2. No? So, kahit hindi na pala natin to gamitin to, ilagay na natin yung 150,000, pwede, no? Kasi magagamit rin natin. Tapos, ito naman, 11,250. Saan to galing? Dito sa area 2. Tapos, ano yung dy nito? So, yung dy niyan, again, mula sa neutral axis distance hanggang doon sa centroid ng ating pangalawang figure. So, kung ito yung ating triangle, ano yung distance niyan? Okay. So, ano yung distance dito na yan? Ito yung dito natin. So, para malaman yan dito na yan ay so, ilan ba yung distance mula dito hanggang dyan? So, 150. Kasi 300 eh. So, nasa centroid siya. So, 150 plus 1/3 ng 1/3 ng 150. Okay? So, 150 over 3, then squared na. Okay, so, okay na yung sa pangalawa. Then yung sa pangatlo naman. So, tapos ito, wag niyong kakalimutan na i-multiply ito sa 2. So, pwede naman, kahit hindi na kayo mag-multiply sa 2, gawin nyo na lang 150 itong base niya. Okay na, no? Same na yung magiging sagot. Wait lang. BH cube. Naka-multiply pala dito yung ating area sa 2. So, ganun na lang ang gawin natin. Magawin na nating base niyan ay 75 times 2, so 150. Okay. Tapos, plus, yung para sa area 3 naman, so ganun din, 150 times 150 cube. Okay, so yung area 2 dito kasi minultiply na sa 2, so dapat, yung buong area 2 natin ay, ito na yung i-consider natin, which is 150 yung base,
150 rin yung height. So, similarly, dun sa 3, 150 tapos 150 na rin to. Over 36 plus 11,250 multiply by, sorry, may squared to. Tapos, ano yung distance nito? I think so, same lang. Ang magiging D3 natin ay itong distance naman na to. Centroid nung ating triangle. Ito yung centroid ng ating triangle. Pre-project ko lang dyan. So, andito natin is 150 plus 150 over 3 squared, no? So, mako-compute na po natin yung ating gross area. Okay, so, ang lumabas po, so, times 10 raised to 6 natin, 5428.125 times 10 raised to 6, okay? So, that is the inertia cross. So, meron na tayong y-bar, meron na tayong I-gross. So, masasolve na natin yung ating cracking moment. So, from this formula, yung FR is equal to MCR YT over IG. Sige, sulat natin. Okay, so what is FR? So, 1.75 megapascal. Is equal to MCR. Yan yung tinatanong. So, kung gusto nyo na nakakilonewton meter na siya, maglagay na kayo ng times 10 raised to 6. Okay, tapos multiply by YT. Ang YT natin is 300 over inertia gross, 5428.125 times 10 raised to 6. So, magka-cancel na to. Therefore, mas-solve na natin yung MCR value or the cracking moment value para dun sa number 1. So, the answer for that problem is 31.66. Ang unit na niyan ay kilonewton meter. Okay? So, kung hindi kayo nag-multiply dito ng times 10 raised to 6 sa MCR, pwede rin naman. Pero ang magiging unit niya ay newton millimeter. So, mapapansin nyo, ang magiging value ay 31 million. Napakataas ng value, no? So, from that 31 million na newton millimeter, ko-convert nyo rin lang siya into kilonewton meter. So, same lang, magiging 31.66 kilonewton meter din po ang value niya. Then, for the next problem, if the joists are reinforced with 4-25 mm diameter bars with centroid 530 from the bottom, determine the cracking moment. Okay? So, kung ang kino-consider po natin is the cracking moment kapag siya ay nandoon sa mismong joist, cracking moment ng ating bakal. So, ibig sabihin, we can consider that this is an uncracked section. Kung yung letter B yung i-consider natin. So, meron tayo ditong cross section na okay, so ang distance raw ay 530. Okay, so ito na po yung drawing. So, again, the cross section is, the effective depth yung tinutukoy dito. From the bottom daw hanggang doon sa centroid ng bakal. So, again, nasa ng ating tension, nasa ng ating compression. Sa taas ay tension to. At sa baba ay compression. So, meaning, ang ating bakal o ang ating reinforcement ay ilalagay natin dun sa taas, no? So, the distance raw mula dito hanggang dito is 530 millimeters. Okay? So,
So, ibig sabihin, alamin natin daw yung cracking moment, MCR, nung ating cross-section na yan. So, pagka nilagyan na siya ng reinforcing bar. Okay? So, ang ating Y-bar ay nasa mula dito sa, dahil nandito ang tension, so ang ating Y-bar ay, kung maggagawa tayo ng centroid, ay nandito yan. Ito yung ating Y-bar. So, hindi na yan equal sa, hindi na yan equal sa 300 yung ating Y-bar. Kasi meron ng reinforced concrete na inilagay, no? So, again, we will consider this as the uncracked section, no? Kapag ang tinatanong is the MCR value ng ating section, no? So, again, for the value of MCR, kailangan rin natin yung ating inertia, yung ating Y-bar, tsaka yung ating inertia. So, ang formula natin dyan for the inertia, okay, so magkakaroon lang tayo ng additional para dito sa tensile, no? Dito sa bakal natin. Okay, so i-correct ko lang. So, when we say cracking moment, hindi pa natin siya masabi, hindi pala siya uncrack, no? So, what is the definition of the cracking moment? Sabi sa definition, the cracking moment is the moment at which these cracks begin to form. That is when the tensile stress in the bottom of the beam equals the modulus of rupture. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay meron ng cracking moment na sinosolve, so ibig sabihin, siya pala ay crack section, no? Kasi cracking moment, so ibig sabihin, nagsisimula ng magkaroon ng crack yung ating section. So again, kapag ka-uncrack, may N-1 yung ating reinforcing bar. Pero pagka crack section, so ang analysis kasi pagka uncrack section, let's say beam mo natin ay rectangular, so i-analyze mo muna siya na wala yung butas, tapos i-analyze mo na merong bakal dito, no? Kaya magkakaroon siya ng N-1 sa area. Okay, so for this problem ay dahil magsisimula ng magkaroon ng crack yung ating section once na nagkaroon na tayo ng cracking moment, so we can consider this as crack section. Crack. So yung stage 1 kasi natin is uncrack, then yung stage 2 is the uncracked section. Okay. So ibig sabihin, kailangan ay makompute natin yung MCR. So, asan yung ating tension sa baba at yung compression natin ay nasa taas. Ngayon, kung ito yung area natin, nasan kaya yung ating neutral axis? Sige nga. So, medyo maninibago lang kayo dito kasi ang ating compression ay nasa baba na. So, ilan kaya yung ating NAS? Sige, minsan ang haba-haba pagka kino-compute natin yung NAS value. Mas prefer ko na gamitin natin ay computein na natin yung NAS value. So, if this is NAS, magiging fictitious concrete na siya. So, what is the value of NAS? What is the value of N?
Okay, so hindi pa natin alam pala yung value ng N. Since hindi binigay sa problem kung ano yung value ng N, so yung N natin ay elasticity ng steel over elasticity ng concrete. Elasticity ng steel natin ay ilan po? Ang elasticity ng steel ay 200,000 megapascal over elasticity ng concrete 4,700 square root of Fc prime. Saan ba equal yung value ng Fc prime natin? 8 megapascal. Okay. So if Fc prime is 8 megapascal, what is the value of N? 200,000 4,700 square root of 8. Okay, so 15.04. Okay, so sabi natin last time, yan, so yung ating N value ay pwedeng round, dapat ay mag-round up siya. Pero ang nasabi ko dun sa part 1 ng video, mas safe na i-retain na lang natin yung value ng N kung hindi siya binigay sa problem. So, if the value of N is 15.04, let us just retain the value of that N be equal to 15.04. So, solving for the value of NAS, so that is 15.04. Tapos, ilan ba yung bakal natin? 4 na 25 mm diameter daw. So, multiply by 4, pi over 4. Pi over 4 multiply by 25 squared. So, let us compute for the value of NAS. So, the value of NAS is 29,530.97. Ang unit ay millimeter squared. Okay? So, that is the value of NAS. And, for the concrete, ay pwede na natin siyang ngayon, hindi natin alam kung below ba nitong edge na to yung atin. So, sige, i-redraw ko muna, no? So, again, dahil crack section to, cracking moment tayo. Hindi natin alam kung below ba or mas mataas dyan yung value. So, dalawa yan, pwedeng ganyan o kaya ay pwede rin namang putol yung ating area, pwedeng ganito. So, which one? So, pwedeng ito yung case 1. Yung sa concrete natin, ito yung ating magiging NAS value. So, baka mamaya sabihin nyo, sir, baligtad yata. Okay. Ganyan talaga ang orientation niya since compression po yung nasa baba. Pwede rin namang case 1, itong putol siya tapos andito yung concrete, no? So, case 1, tapos ito yung case 2. Pwede tayong mag-trial and error, pero mas maganda siguro kung computein na natin yung area nitong portion na to. Yan, no? Tapos, mula dyan sa makompute nating area, 'di ba sabi natin, ang M ng top ay equal sa moment ng bottom. Okay? Pero ang moment ng bottom natin, ito yung summation ng area. Yung moment ng top is summation ng area times y bar, no? Ito naman ay NAS times D minus times D minus X. Huh? So, yan. So, NAS times D minus X. So, dapat mag-equal yan, no? So, ilan ba yung area
ng nandoon sa MTOP. Ang area ng sa MTOP ay ilan to? 250. 250, 75, 150. So, ang area ng top natin ay pwede naman nabuuin muna natin 250. Sige, yung ano na lang, ganito na lang para mas mabilis. 250 times 150 plus area ng triangle. So, imbes na 75, gawin ko ng 150. Kasi dalawa siya, 150 times 150 over 2. So, ilan yung MTOP natin? 250 times 150 plus so 48,750. Okay, how about sa moment sa bottom? NAS times yung ating depth minus x na. So, M bottom is ito ang kagandahan na na-compute na natin yung NAS. Hindi na tayo mag-iisa-isa ng compute sa N tapos compute sa AS na. So, this is now 29,530. So, 29,530 multiplied by the depth, 530. Minus, so ito muna yung nilalet nating x, no? Yung ating 100. So, M bottom natin, 29,530. 530 minus 100. So, eng 12.70. Sorry. 12 million. 12.70 times 10 raised to 6 millimeters cube. So, ibig sabihin, yung MTOP, sabi natin, ay equal sa M bottom. Pero ang nangyari dito sa computation natin, yung MTOP ay less than sa M bottom. Ibig sabihin, kulang pa yung area ng MTOP para maging equal siya sa M bottom. So, ibig sabihin, ine-expect natin na mas malaki pa yung area dapat or moment value ng MTOP kumpara doon sa M bottom. So, kailan siya magiging equal? Magiging equal yan kapag yung ating X value ay greater than the value of 150. Maliit raw masyado yung 150 millimeters para sa X value. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-guess na kung mas maliit ba. Ito ay for X is less than 150. Ito naman is, yung case to is for X is greater than 150 millimeters. So, ang nag-govern ay yung X is greater than 150 na value, no? Kasi, maliit pa masyado yung, mas mataas yung value ng moment bottom kaysa doon sa moment top. So, ibig sabihin, pwede na nating magawa yung ating diagram nang hindi na tayo naggagas kung below or above ba siya ng 150 millimeters, no? So, ang drawing ng ating compression ay yung nasa case 2. So, ito yung ating NAS.
Tapos ito po yung ating figure ng compression. Okay. Again nasa baba po yung ating compression dahil nakakantilever po yung ating structural. Yan yung ating structural orientation na nakakantilever. So, again, kung maalala nyo sa ating ito yung ating neutral axis, no? Ito yung part na to. So, ang compression natin ay hanggang dito lang, compression. Yung nasa baba, ang pinaka-tension, wala nang silbi yung concrete dito kasi once na nagkaroon na ng crack, ang mangyayari na po ay once na nagkaroon ng crack yung section natin, wala nang silbi yung concrete dito. Ang meron na lang is yung tension side na NAS. Okay? So, this compression distance is distance X. Okay? So, moment at the top is equal to moment at the bottom. So, we have to solve for the distance X in this problem. So, again, 250, 75, 75, tapos ito ay 150. Okay? So, kailangan natin ng space kaya dito ko na lang isulat pala sa M top is equal to M bottom. Okay. So, paano yung orientation na pwede natin gawin? Pwede namang ito muna yung area 1. Tapos plus gawin na nating triangle to na ganyan. No? So, ano yung base nito? Ang height nito ay distance X. Ilan yung base nito? So, 250. Ito namang triangle ay 75 yung ating base. Pero times 2, 150. So, kung 150 yan, ilan po yung magiging distance X? Distance, 150. 150 to. Pero kung i-moment natin siya, mula dito hanggang doon sa kanyang centroid, mag-iiba. So, ang M-top natin okay. So, ang M-top is 250 times X over 2 plus yung 150 times 150 times ilan po yung distance ng centroid nito hanggang dito. Ilan ba yung 1/3 ng 150? Ang 1/3 ng 150 is 50. So if this is 50, 50, so ang matitira dito ay 100. Okay. So if kung 100 to, again no, ilagay natin, mag-iba tayo ng kulay. So if this is 50, so ibig sabihin, yung distance ngayon mula dito hanggang dito is 100. Okay. So what is the distance pagka i-moment natin siya hanggang doon? Again, baka nalilito pala kayo, no? Yung M-top pala natin is nasa bottom. Sorry. So, gamitin na lang natin dito is M compression. Yung moment sa compression side ay equal sa moment sa tension side na lang, no? So, palitan na lang natin ito, no? Comp 10. So, ito ay tension. Nakasanayan kasi natin na
So ito ay moment sa compression. So ito ay moment sa compression, moment sa tension. Palitan na lang natin ng ganyan. So 150 times 150, ano ba yung area natin? So 150 times 150 over 2 to. Tapos yung centroid niya is x minus 100 is equal to moment ng tension, NAS. Ilan na yung NAS natin? 29,530. 0.70 ba yan? 0.97. Multiply by D minus X. What is D? Depth? 530. Okay, solving for the value of X by ship solve. Okay, so the value of X is 376.60 millimeters. So the value of X is the distance ng neutral axis na. So para dun sa ating cracking moment, so pagka ginamit natin itong formula ng cracking moment or FCR, FR is equal to MCR tapos X ng tension dapat na over I. So meron na tayong X, then yung atin namang inertia. So computing for the value of inertia. So the value of inertia is BH cube. So what is the inertia ng itong rectangle na to? So BH cube over 3. So that is B, which is 250. Tapos ang height niya is 376.60 cube over 3. Tapos plus yung area naman ng yung inertia naman ng triangle is BH cube. So B H cube over 36 plus area. Ang area ng triangle ay 1/2 ng base times height. Tapos yung atin namang D, so yung ating D minus X, so yun yung ating 1230 minus X, 530 minus X. Ang X natin is 376.6 squared, no? Okay, so ang formula dito ay BH cube over 3 ng para sa rectangle plus I bar, centroidal moment of inertia ng triangle plus AD squared na. Okay, so para yan doon sa triangle. Okay. So let us compute for the moment of inertia. So the inertia value is 4,729.81 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. Huh? Okay, so meron na tayong X, meron na rin tayong inertia. Okay. So, para ma-solve ang ating cracking moment, what is the value of the cracking moment?
We have FR. So MCR times X ng tension over IG. So FR natin, FR value is, what is the value of FR? 0.62 yung na-compute kanina. Ito, 1.75. Is equal to MCR times extension so kung ito ay extension, ang extension natin ay dahil tension yung tinutukoy dito, so that is the D minus X value. Okay, so what is the depth? 530 minus yung X distance value na 376.6 over inertia gross. Okay, so pero dahil yung ating inertia ay nagkaroon na siya ng crack, so itong inertia natin na i-consider dito is yung I ng neutral axis na na-compute natin, which is 4,729.81 times 10 raised to 6. So maglagay tayo ng times 10 raised to 6 dito para maging kilonewton meter na siya. So the value of MCR is 1.75, 4729.81 over 530 minus 376.6. So this is 53.96 kilonewton meter. Okay? So that is the cracking moment value. Then how about for problem number 3? So if the joists are reinforced with so same dun sa problem B, pero in this case, determine the safe weight of live load that could carry. So meron na tayong ang magagamit natin dito is the value of X and the value of the inertia. Pero kung maalala nyo, 'di ba, kung hindi siya cracking moment or capacity yung tinutukoy, so for the capacity, same yung solution dito na mag-solve ka ng X at saka inertia. Pero pagdating dito sa capacity, moment capacity, dalawa yon. So the first one is what we call the concrete. At saka yung pangalawa is the steel. So again, what is the formula for the concrete? FC is equal to M C over I. So yung Y ng compression, so MX ng compression over I, inertia. So dito naman FC is equal to M D minus X steel. Pero wag natin kakalimutan, may over N to. Tapos over inertia, no? Okay, so let us compute. So what is the value of FC? Okay, so the value of FC is 0.45 FC prime.
Okay, so ang FC prime natin ay 8 megapascal. So 0.45 8 megapascal is equal to M ng concrete multiply by yung X distance 376.6 over, so may times 10 raised to 6 to, over yung inertia 4,729.81 times 10 raised to 6. So magka-cancel to. Then yung moment ng concrete will give us, ayan, so MC will give us 45.21 kilonewton meter. So for the value of moment naman ng steel, ito ay moment ng concrete. So Fs, what is the value of Ms? Fs 138 megapascal. 138 over yung N value natin, which is, ayun, 15.04. Okay, so the N value is, ayun, 15.04 is equal to Ms D minus X. What is the depth? So that is 530 minus 376.6 over yung ating inertia with respect to the neutral axis 4,729.81 times 10 raised to 6. Okay, mag times 10 raised to 6 na rin tayo sa Ms para maging kilonewton meter na siya. So solving for the value of Ms. Okay, so Ms will give us 282.91 kilonewton meter. So from that, the smaller the value will govern the moment capacity. So use the moment capacity be equal to 45, I mean. So the governing value is the concrete, which is 45.21 kilonewton meter. Okay? So bakit yan yung governing value? Kasi yan po yung ating smaller value ng moment. So mas unang mag-yield yung ating concrete, kaya ang capacity na kailangan nating bigyan ng limit na yung capacity lang ng ating moment para dyan sa beam na yan ay 45.21 kilonewton meter. So ang tinatanong dito is the safe live load. So meron na tayong given na structural figure ng ating naka-fix siya. So ibig sabihin cantilever yan with W tapos 1.5 na length. So ito yung ating beam. So meron tayo ditong W. Okay. So 1.5 yung ating length. Okay. So kung matatandaan nyo, ang moment maximum ng ating cantilever beam, kung mag-drawing nyo yung shear and moment diagram, laging nandoon sa support ng fix. Okay? So, kumbaga parang magiging shear diagram nito ay meron tong shear dito, di ba? Yan. So, ang shear diagram niyan ay tataas, tapos bababa. So, tapos pagdating sa moment naman, dahil negative yan, so bababa to, counterclockwise, tapos mapupunta yan dito. So, the Mmax value ay laging nandoon sa peak support. Okay? So, what is the maximum value ng ating cantilever beam? So, yung moment lang natin, Mmax. So, kung ito yung Mmax, so that is equal to, pwedeng ganito ang gawin natin. Sorry. So, ang gagawin natin ay summation ng moment is equal to 0. Doon sa support So, W times 1.5
times 1.5/2. Moment yan. Tapos, so clockwise yan. Assumption positive clockwise. Yung ating Mmax ay counterclockwise. So, minus yan is equal to 0. So, therefore, the value of Mmax is equal to 1.125 W. Okay? Okay, so from that ay solve natin yung Mmax. So sabi niya diyan ang capacity ng beam ay 45.21. Okay, so solving for the value of W, so that is 45.21 over 1.125. So this will give us 40.19 kilonewton per meter. Pero hindi pa yan yung sagot. Ang tinatanong dito is the live load. Okay? So kung matatanda natin, kapag working strength design or WSD, wala tayong factor load na ginagamit. So the value of the uniform load is the weight ng dead load plus weight ng live load. So ang tinatanong ay weight ng live load. Sir, hindi naman given yung weight ng dead load. So paano yun? So kapag hindi binigay ang weight ng dead load, assume natin na yung mismong weight lang ng beam ang mismong dead load niya. Okay? Okay, so para malaman natin yung weight ng dead load, that is the unit weight ng concrete multiply by the area of the cross section. No? So, sir, ano yung unit weight ng concrete? Kapag hindi binigay sa problem, ang unit weight ng concrete natin ay 23.54 kilonewton per cubic meter. So, pakitandaan to, yung constant natin. So, again, no, pagka hindi binigay sa problem, unit weight ng concrete ay 23.54 kilonewton per cubic meter. May mga ibang books na ang ginagamit nila na value ng unit weight ng concrete ay 24 kilonewton per cubic meter. No? Pero, depende sa pagkaka-state. Minsan, in-state yun sa problem. Pero, once na hindi binigay, we have to stick sa 23.54 na unit weight. So, solving for the unit weight ng dead load is 23.54. Tapos, kilonewton per cubic meter multiply by the area ng cross section ng beam. So, yung area ng whole cross section, yung i-consider natin dito. So, what is now the area of the cross section? Ito. So, 172,500 millimeters squared. Okay, 172,500 ba? Check lang. So, naka-millimeter squared to. Dapat maging meter yan. So, mag-divide tayo ng 1,000 millimeter over 1 meter. No? Tapos, squared natin. Para maging unit niya ay meter, kilonewton per meter. So, divide kayo ng 1,000 squared, no? So, weight ng dead load is 4.06. 4.06 kilonewton per meter. Okay? So, from that, para ma-solve yung weight ng live load, so again, weight is equal to weight ng dead load plus weight ng live load. So, ang weight natin ay 40.19, 4.06 yung ating dead load plus weight ng live load. So, solving for the weight ng live load, 40.19 minus 4.06
Ibig sabihin, ang weight ng live load natin could carry hanggang 36.13 kilonewton per meter. So, ibig sabihin, kayang dalhin ng beam natin ang live load hanggang 36.13 kilonewton per meter. Pag lumampas na dyan, ay hindi na kaya ng beam natin. No? So, this is now the answer for question number 3. Again, this is the answer for question number 2. And for question number 1, ito po. So, yun lang po for today's video, and I hope na nasundan nyo yung ating discussion. So, thank you for watching.